tonight, ang kasama natin ang napakagwapo, Yes. napakasarap, Yes. napaka-yummy ang nag-iisang. Yes, agree. Diba? Doc Benz. Yes. Good evening everyone. Magandang gabi sa lahat ng mga nakatutok sa ating Tumbukin Mo Doc dito sa main event. Yes, Yes. Doc. Tamang-tama yan. At para pala sa mga ka-vibes natin pwede kayong tumawag sa ating Yes. Viber. Pwede kayong tumawag on air kung may gusto kayong itanong kay Doc. Ito ang ating mga numero. 0954 406-1967. Uulitin ko, ka-vibe, 0954-406-1967. Diba? Habang kasama natin si Doc ngayong gabing ito, sulitin natin ang kanyang quality time sa atin. Kung may mga gusto tayong itanong, wag lang ang usaping pera, okay? Oo, Yes, wag diba? muna yun. Wag muna yun. Siyempre, pag-uusapan natin health, diba? Kanina, Doc, narinig mo ba ang ating Yes. main confession? Medyo nakakalungkot kasi parang nagulat siya, 'di ba, na Oo. apparently nahawaan pala yung asawa niya. Hindi. So napasa rin sa kanya. Hindi nakapaghintay si Mister. Nangate, nagpakamot sa Yan. iba. At ayun nga ang ating letter sender o yung nagpadala ng kanyang story ay si Janet. Siya yung buntis. Ang kanyang asawa si Greg. At may naka one night stand si Greg, which is si Cynthia. 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 O, diba? Si Cynthia na nakapagpasa ng sakit, na nagulat na lang sila, nakita sila sa ospital. At yun nga, habang hindi pa alam ni Greg yung kalagayan niya, maraming sintomas ang nararamdaman niya. Andyan yung fatigue, andyan yung pagod, at yung pagsusuka daw, Dok, at yung paninilaw niya. Yes. Ito, dahil nga, syempre, masakit para sa isang babae na malaman na nakatikim na ng iba yung kanilang pinagkatiwalaan. Tapos binigyan pa sila ng risk na ito, sakit. Nagkaroon ng sakit. Nagkaroon ng sakit. Kaya ang tanong ng ating letter sender na si Janet, dahil buntis siya, mahahawa niya daw ba ang anak niya? Sige. So parang maraming mga aspeto dun sa tanong, no. So unahin ko muna, ano ba yung hepatitis B? Ano nga ba yes, yan, ano nga ba yung Doc? hepatitis B? So yung hepatitis B, isa siyang viral infection na ang primary na inaatake niya ay ang ating atay. Atay. Yes, kaya siya may mga pagsusuka at saka yung kasi yung ating atay, siya yung parang filter ng mga dumi. Kaya pag hindi yun lumalabas, nagkakaroon ng paninilaw. So yun yung isa sa mga sintomas ng hepatitis B. So ang hepatitis B naman ay natatransfer or nahahawa tayo ng hepatitis B through number 1, kapag meron tayong exposure dun sa dugo or bodily fluids ng isang positive sa hepatitis B na transfer sa'yo, ganyan. So, isa yon sa mga risk natin para magkaroon ng hepatitis B. Ngayon, ikalawa is kapag merong unprotected sex. So, itong si caller, So, naku, itong baka talaga, ganun, di ba? itong si hepatitis B, possible ding makuha through sex. Yes, through Kasi sex. ang isa ako doon sa mga ka-vibes natin na namulat doon sa pananaw na nakukuha lang naman ng hepa kapag sinawsaw mo yung yung isaw. Yung isaw natin, 'di ba? Halo-halo Oo. na yung laway. Actually, marami din kasi talagang types ng hepatitis. So, merong hepatitis A, B, C, D. So, may mga different types. Ang A, C, yun yung nakukuha natin sa yung mga tinatawag na Maruming sausawan, maruming kinakain, ganyan. Yung letter B, yun, una, kapag sa bodily fluids, kalawa, kapag yung mga karayom, yung nagsishare. Di ba may mga ganun? Nagtitipid. Nagtitipid kapag sila ay nagse-session, ganyan. Oo. So, huwag kayong mag-session, huwag kayong gumamit. At actually, yung ikaapat is yung tinatawag natin mother-to-baby transmission. Mother to baby. Ito na yun. Ito na Ito na yung sa letter sa letter sender sender natin. Na siya ay buntis at ngayon ay nagdadalang Yes. tao. So, possible mahawa. Possible, mahawa during pregnancy, habang nasa loob niya, habang dinideliver, or actually pwede rin, pero less yung risk kapag ka nagbe-breastfeed. So, yun yung mga risk natin ng mother-baby transmission ng hepatitis B. Balikan lang natin yung yung sex na nakukuha doon. Paano po ba yung pwedeng magawa para hindi mahawa
tayong mga ka-vibes dun sa kasex natin na hindi natin alam na positive pala sa hepatitis B? Syempre, ang kasi ang risk ay unprotected sex. So, para maprotektahan tayo is dapat protected sex ang ginagamit natin or ginagawa natin. May condom? Yes, may condom. So, ganun, kalawak ang naitutulong sa atin at napoprotect sa atin ng agree. condom. Hindi lang HIV, hindi lang STI. Hindi lang mga STIs, Oo. STDs, hepatitis B din. Ayan na, ka-vibes ha. Ganun ka-importante yung condom. Kaya kung hindi ka sanay gumamit ng condom, baka kailangan mo nang baguhin ang mindset mo. Tsaka dapat sure ka na ikaw lang. True. Diba? Tulad nito. Yes. Yung ating letter sender, wala siyang kaalam-alam. Pero ang hirap din kasi maging sure na ikaw lang. Diba, DJ? Totoo. Pero buti na lang. Oo. Sure ako na Ikaw lang. Ako lang kay Doc. Ay! May mga ganun eh. Ako hindi ako sure sa'yo. Ay! Kasi di ba Halika. may mga iba kang guest? Hindi, Halika, si Doc Meng yung isa. Si Doc Meng yung pero isa. magpapacheck tayo. Yes. Aalamin ko yung status ko. Huwag ka mag-alala dyan. Of course, Oo. importante nga yun, yung nagpapacheck lagi. Yes. True. Health is wealth nga eh. Health is Eto, wealth. Doc, may hepatitis B. Ako, kunwari. Pero, nagagamot naman. Kaso nalaman ko kahapon na positive ako. Nabuntis pala ako. Anong gagawin ko? So, Para ma-prevent mapiprevent pa ba yun na hindi mahawa si baby? May mga kailangan ba akong gawin? sa pagbubuntis kasi, actually part na rin ng routine yung pagbibigay ng vaccine for hepatitis B. Tapos kapag nalaman na positive ka, kailangan nating bantayan si baby. So si baby naman dapat pagkapanganak sa kanya, bibigyan din natin siya ng hepatitis B vaccine. Tapos kung positive nga si mother na meron siyang hepatitis B, may additional tayong bibigay sa kanya, sa kay baby, yung tinatawag nating hepatitis B immunoglobulin or Hep BIG. So para mas matulungan yung katawan ni baby na atakihin yung mga virus na nasa katawan niya. Oh. Yes. So possible din na may mga cases din na nag-positive yung nanay during nung pregnancy niya ng hepatitis. Nailabas na si baby. May cases po ba na paglabas ni baby, wala siyang hepa? Meron, pwede siyang mangyari kasi may maliit pa rin naman na risk na hindi matransfer sa kanya yung hepatitis B. Napa-check up? Oo, dahil napa-check up, nabigyan ng mga karampatan ng mga vaccines for example. Tapos sa facility tayo magpa-check para mababantayan ng maayos si baby at mache-check siya agad kung nagkaroon nga rin siya ng hepatitis B. Pagdating naman dito, Doc, dito sa tinatawag na sexually transmitted infection, tulad ng HIV, ng syphilis, ito, maaari din po ba itong maipasa sa mga baby? Yes. Ayan, so interesting din yung question kasi si baby dadaan talaga sa puwerta ng babae, no? So, nandun yung infection. So, magandang ang tanungin, yung iba bang mga infection ng puwerta or ng sexual natin ay makaka-apekto. So, depende yon. So, una, yung HIV. So, yung HIV para siyang hepatitis B na may mga different types of transmission din. So, yung una is yung mother-baby transmission na yun nga, pwedeng during pregnancy, pwedeng during delivery, at pwede rin na may risk din na kapag ka nagbe-breastfeed, matransfer yung HIV virus, no? So, pwedeng mga ganon. Ikalawa, yung mga bacterial infection natin like yung syphilis, gonorrhea, chlamydia, yun yung mga risky kasi pwede silang mag-form ng mga deformities, pagkabulag, pagkabingi sa baby kapag yun yung nahawa ng mother dun sa kanyang anak. Tapos meron din yung hepatitis C, no? Yun yung mga ang dami mga letters, 'di ba? Yung mga hepatitis C. So yun din pwede rin siya ma-transfer from the mother to the baby. So importante talaga na nagpapa-check up si mommy para alam natin kung meron siyang mga sakit, para alam natin paano hindi mahawa si baby sa mga sakit na yun. Kasi kawawa naman si baby. Oo, kakaano pa lang niya sa earth, gusto diba? niya palang i-enjoy ang mundo, tapos sabay paglabas sakit may mga agad. ganun na. Sakit agad ang ano niya, diba? Doc, wala nga akong panggamot, Doc. Wala akong pera. Ako'y housewife lang, karpentero lang ang aking asawa. Saan ako pwedeng magpatingin para nababantayan ko ang aking pagbubuntis ng libre?
Yes, so dapat magpatingin tayo sa mga pinakamalapit na mga primary care facilities na available sa atin or accessible sa atin, no, para maagapan natin kung meron magkakaproblema tayo sa pagbubuntis, mabigyan tayo ng mga karampatang gamot na pwede nating inumin para maayos yung pagde-deliver natin kay baby. So, Yan. kanina narinig na rin natin, Doc, no, yung risk kapag ikaw positive ka na sa HIV, tapos hindi mo nagampanan, hindi mo inano kagad na ipa-check up o hindi ka nag-take ng gamot. So, yun yung pwedeng maging risk sa mga Oo. bata, yung mga pwedeng mabulag. Yeah. Yun sa mga gonorrhea. Sa HIV. Sa HIV, pag magkaka-HIV din si baby, at pagka nag-HIV siya, pareho siya nung mga pwedeng mangyari sa adults dun sa baby. Like, bababa yung immune system mo, magiging prone ka sa mga maraming sakit, ganyan. And then eventually, pag sobrang baba na nung immune system mo, wala ka ng panlaban sa mga sakit, yun yung pwede na magkaroon ng fatality or mortality dun sa kabataan natin. So, si mommy na positive sa HIV, pwede siyang mag-take ng gamot during pregnancy niya? Yes. So, yun naman yung kagandahan nito. So, as soon as ma-discover natin na positive si mommy, as soon as possible, dapat din mag-start na siya nung tinatawag nating antiretroviral therapy. Kasi, ang goal natin is maging yung number of virus sa loob ng katawan is sobrang baba niya, hindi na siya na-detect sa mga laboratory test natin. So, ang tawag doon, undetectable. Ay, parang alam mo na. Yes, U equals U. Yun, so dapat to the point na hindi na siya na-detect sa mga makina natin, sa mga machine natin. At kapag undetectable na, sobrang Safe na. bababa yung risk na magkaroon din ng HIV Si baby. So, So, safe na si baby. safe si baby. Kaya Yes. i-ano natin yan, i-acknowledge natin yung pagpapa-check up ba? Talaga, Kasi hindi oo. lang para sa sarili mo, para din dun sa anak mo. Yes. Dalawa kasi kayo dyan eh. Mm-mm. Eto, Doc, may tanong ang ating ka-vibes na si Apple ng Quezon City. Doc, kung matagal na akong may hepatitis B bago pa mabuntis, mas sanay na ba ang katawan ko at less risk na ba kay baby? Parang hindi yun na parang nasasanay yung katawan mo Walang sa ganon. oo, kasi meron pa rin nung virus sa katawan mo, tapos mas unfortunate nga yun kasi ang tagal na, tapos parang hindi ka nagpa-check, Oo. ganon. So dapat pagka alam mo na may hepatitis B ka, at sasabihan mo yung OB mo OB. or yung doktor mo na meron ka para maagapan nila sa'yo at para maagapan din nila dun sa magiging baby mo. So kahit gaano pa yung katagal, kung Hep B positive ka, kailangan Kailangan tayo mong sabihin mag-prepare. yan. Oo, Yes. kailangan mong sabihin yan yung mga yung mga Kung record ano man. mo, kung Yes, ano man yung yes, nangyari yung mga sa'yo. record mo. Oo, importante yan. At sa mga ka-vibes natin, pwede kayong tumawag. Ngayon, sa ating Tumbukin Mo, Doc, sasagutin ni Doc Bench ang inyong mga katanungan. Ang ating numero dyan, 0954-406-1967. Eto, Doc, di ba nire-recommenda na magpa-breastfeed hanggang 6 na buwan? Ay na-diagnose po ng HIV nung buntis pa. Pwede pa ba siya magpa-breastfeed pa ganun? So, syempre, ideal talaga na nagpapa-breastfeed tayo. Pero, ang dito, dapat nagsa-start na ng antiretroviral therapy. So, kasi, kapag hindi, yun nga, babalik tayo dun sa undetectable, untransmittable. Pagka may na-detect pa ring virus sa katawan mo, through breastfeeding, Yung matatransmit fluid. mo yon sa iyong anak. So, dapat talaga magpa-test muna, hintayin na, kung HIV positive ka, hintayin muna natin na maging undetectable ka through consistent na pag-inom Pag-take ng ng gamot. gamot. Pagka undetectable ka na, doon tayo Breastfeed ka magpa-breastfeed. na. Yes. So, Doc, yung mga buntis nating ka-vibes, pwede rin silang magpa-check ng kanilang status kahit buntis sila. Yes, actually, part na rin siya nung routine na tinetest natin, no, for mga buntis. Kasama dyan yung Hep B, yung syphilis, pati yung HIV. Ayan ha. At Yes. pwedeng magpa-test ng libre sa ating Yes, mga libreng-libre lang. healthcare centers. Yun na nga, libre lang siya. So, why not? 'Di ba? Oo, Malalaman mo kung meron ka or wala.
Kasi mas mahal kung hindi mo na-discover, tas na-discover mo lang noon na Late na. Di may komplikasyon na, for example, Totoo. gagastos ka pa Oo. dun sa gamutan nun. At saka kahit naman mag-positive kayo ka-vibes o tayo, hindi na natin kailangan ikatakot yan. Yes. Dahil sabi nga ni Doc, may gamot na para May gamot, dyan na yes. kailangan lang natin i-take. Gagawin na natin siyang maintenance everyday hanggang maging undetectable, untransmittable na tayo. Yes. Hindi end of the world. Siguro mas matakot ka kung hinayaan mo lang. Tapos Oo. yung kumbaga alam mo na sa sarili mo na ay, May nagpa-check mga siya. nararamdaman ka. Oo, Ganun. nag-positive siya Mm-mm. pero hindi siya bumalik sa follow-up check-up niya para mag-take ng mga gamot. Yun yung delikado. Baka yun na yung masasabi mong end of the world mo na talaga. Yes, kasi parang pinili mo na talaga na Oo. maging end of the world. Libreng-libre naman lahat, 'di ba? So, Totoo. go lang sa inyong mga primary care provider, sa inyong mga health facilities. Yes. Eto, Doc, at sa mga ka-vibes natin, meron tayong caller on Oh. air na Wow. gustong makipagkwentuhan. Let's go. Kay Doc Bench. Ayan, hello? Hello? Hello. Hello? Haru. Hello, Min. Hello, Doc Benj. Hello. Lagi po talaga ako nanonood sa inyo. Ay, wow. magandang gabi. Anong pangalan? Ay, ako po si Jonah. Taga Laguna po ako. Ay, Jonah Laguna. Ayan, kasama natin tonight si Doc Bench. Hello, Jonah. May gusto ka bang itanong at ikaw ay napatawag? May gusto kang ikonsulta kay Doc? kasi hindi ko po kasi alam kung sinong lalapitan ko kaya parang naisip ko na pong tumawag. Ay, So, baka mangutang ka. Wait lang ha. Wala kami Oo nga, wala rin ako. Wala. Hindi naman po. Pero ito po kasi, nasa second trimester na po kasi ako ng pagbubuntis ko. Tapos recently ko lang po nalaman na ayun nga po, may ano po ako, may HIV Natatakot po kasi ko para sa baby ko, syempre. Ano po bang kailangan kong gawin ngayon para masiguro ko pong hindi ko maipapasa yung, ayun nga po, yung HIV dun sa anak ko? Interesting question. Si Jonah, Yes po. nakapagpa-check up ka na ba? Yun siguro yung una kong itatanong sa iyo. Kung nakapagpa-check ka na ba sa iyong health provider, sa doktor, ganyan. Meron na bang ganun? Actually, hindi pa po eh. Nakapagpa-test lang po ako. Pa-test. Pero hindi pa po. Opo. Ah. opo. Kaya niya nalaman na siya Na ay positive. positive. Yes po. Opo. Oo. I guess, ang una kong sasabihin is dapat magpa-check tayo kasi kailangan kang bantayan eh. Kailangan kang bantayan pati yung iyong anak. Tapos, ang gagawin is kung positive ka talaga, no, bibigyan ka ng gamot, yung tinatawag nating ART, yung antiretroviral therapy. So, yung goal ng antiretroviral therapy, sobrang mapababa yung number ng virus, ng HIV virus sa iyong dugo. So, sa sobrang baba niya, hindi na siya lalabas sa iyong mga lab test. Pagka hindi na siya lumalabas sa iyong lab test, bababa yung risk na magkaroon din ng HIV si baby. So, ang pinakapunto dito ay kailangan mong maggamot para maging undetectable ka sa HIV, para safe na si baby and safe ka rin. Pero Doc, clarify ko lang po, hindi naman po yun automatic na pag meron po HIV, magkakaroon na rin po yung baby ko. Malaki kasi yung risk eh. Malaki yung risk na kapag ka ikaw ay may HIV, pagka nasa loob pa ng sinapupunan mo, kapag ka dineliver mo si baby, o kaya pag ikaw ay nag-breastfeed na, pag mataas yung number ng HIV virus sa iyong katawan, mataas yung risk na magkakaroon din si baby. Pero Doc, di naman to end of the world, di ba? Oo naman, yun. Kasi 'di ba meron nga tayong antiretroviral therapy na pwede nating makuha, no? Pagka yun ay nainom natin, ay hindi yun end of the world, no? Actually, start of the world. Start of the world, yun. Oo. Safe. Hello, nakaka-comfort naman yan, Doc. Actually, yung antiretroviral, baka natatakot ka rin kasi gamutan yun eh. Oo, ang masasabi ko lang, safe siya para sa'yo tsaka para sa yung baby. So, safe na yung gamot and then safe din yung outcome na wala ka, na mababa yung virus mo. O, bababa yung risk ng HIV. Doc, hindi kaya yun magastos? Hindi naman yun magastos kasi ang ating mga antiretroviral therapy ay libre sa ating mga
health centers. Ganun po pala yun. Ako, thank you po, Doc, ha. Nahihiya po talaga ako magsabi kasi sa iba, eh. Oo naman. I mean, naiintindihan naman natin, no? Syempre, hindi rin siya comfortable na situation, lalo na ikaw may dinadala ka rin na baby. Pero dapat yung decisions natin ay yung what's best for For our- ourselves, tsaka at for para kay our baby. baby. Yes. Yes po. Okay. Thank you po na madami. Thank you rin. Thank you rin for for that very, I think marami ring mga ibang mga listeners na baka nakarelate din sa iyo. Opo. Natuto rin Kasi siya sa alam naman po natin may stigma pa rin sa mga ganito pong bagay. Kaya hirap rin po mag-open up talaga. So sa mga nakikinig na hindi rin makapag-open up, sana may natutunan din sila Oo sa iyong naman. tanong. Totoo. Yan. Ano ulit pangalan mo? Hello? Hello? Jonah. Ako na yung nagpaalala nung pangalan. Jonah. Jonah. Oo, si Ayan. Jonah siya. Oo, Ayan, ako na yung nagpaalala. Oo nga eh. Maraming salamat sa'yo. May Thank you gusto po, kang- DJ Main, May Doc gusto kang Ben. batiin on air o ano man? Gusto ko lang pong batiin yung family ko. Kaya natin to. Oo naman. Oo naman. Kayang-kaya Kaya niya yan. yan. Kayang-kaya. Yes. Ayan, maraming salamat, Jonah ng Thank you po. Laguna. Ayan. Totoo naman kasi, no, may stigma pa rin ganun eh, Oo. Doc, eh, no? Mm-mm. Parang, ang hirap sa mundong ito, pag nag-open up ka, i-judge ka agad. Gusto nila magpakatotoo ka, na nagpakatotoo ka, pandidirihan ka, o kaya anong sasabihin sa'yo. Yes. Diba? Actually, yan din yung problema ng marami na parang kaya sila natatakot Takot. na magpa-check up kasi natatakot Baka sila baka husgahan husgahan, i-judge or pagbubulong-bulungan. Lala, ang bata pa Oo. nito, ganto-ganto na agad. Tapos Yung kung mga ano-ano ganon. mga negative na maririnig sa mga minsan kamag-anak mo, friends mo pa, sasabihin sa'yo, ay, nako, nakatapusan mo na. Wala man lang encouragement. Yes. Na dapat Totoo naman yan. Totoo yan. nakakatulong tayo dun sa nararamdaman. Mabigat na ngay nararamdaman na nung tao. Ano ba naman yung gawin nating light kahit Yes. papano. Ang kailangan nila ay extra support, hindi extra pabigat. Totoo. Ng mga judgment natin, ng mga sinasabi natin. Totoo. Yes. Ayan to, Jonah ng Laguna, maraming salamat sa pagtawag mo. Kaya sa mga ibang ka-vibes, pwede pa kayong tumawag. Numero natin, 0954-406-1967. Eto, Doc, dito naman tayo. May history ng chlamydia? Chlamydia. Oo. Yes, chlamydia. Nagtatry sila ng husband niya na magkaanak. Maapektuhan daw ba yung fertility? Ito naman, yung chlamydia, ang risk, Ano naman tong chlamydia? chlamydia is infection din siya, no? Bacterial infection, na ang risk naman ng chlamydia is pwede kasi siyang umakyat dun sa mattress natin, dun sa mga fallopian tubes, ganyan. So itong chlamydia, sa babae lang to? Sa babae. Meron din sa lalaki, pero yung risk sa Sa babae, mas mataas. Mas mataas. Kasi yun nga, pwede siyang Tataas. umakyat dun sa bahay bata, sa mattress. Pwede rin siyang, anong tawag dito? Umakyat dun sa mga fallopian tubes. Tapos kapag ka na-infect kasi yung mga parte na yun, pwede magkaroon ng mga scars or peklat, no? Pagka nagkaroon ng mga gas-gas, yung mga ganon, is nahihirapan ng mag-lodge yung egg or magkita yung egg tsaka yung sperm Mag-meet. dun sa ano. So, mas nahihirapan na magkaroon ng anak. So, yun yung, ang tawag natin doon, pag umakyat na dun sa mga parte na yun, ang tawag natin doon ay PID. PID. Yes, pelvic inflammatory disease. So, yun yung gusto nating iwasan pagka nagkaroon kasi ng ganun, nagka-pelvic inflammatory disease or infection ng mga mas nakakataas na parte ng babae, ay nagkakaroon ng risk na maging infertile. Oh, so Doc, may possibility din na kaya nating kontrolin yun hindi na umakyat yun maging PID. Kasi same as yung mga ibang mga sakit,
kapag ka naagapan natin at nabigyan natin ng karampatang gamot as Mas early as nagle-less. possible, mas nagle-lessen yung risk na magkaroon ng mga komplikasyon. Ayan, kaya Yes. importante yan ka-vibes. Kung ikaw ay nagpa-check up, alam mo na kung ano yung sakit na meron ka. Importante, Yes. ang kasunod naman nun, tinitake natin yung binibigay sa ating gamot. Yes. Diba? Kasi yung iba din parang medyo Matitigas patigas ang din ang ulo. Hindi medyo Oo. matigas ang ulo, Matigas ang Dok. ulo. Kapag ka binigyan tayo ng gamot ng doktor, sundin po natin. Huwag tayo maggawa-gawa ng DIY lang natin. Oo. Delikado. Lalo na yung mga antibiotics. Yung sa antibiotics, meron kasi na parang basta sasabihin ng doktor 10 days. Pero sila, naging okay na sila ng 5 days. Hindi na nila Oo, tatapusin. kailangan nilang tapusin. Kasi daw, alak na Dok. Kaya gusto Wag hanggang naman, 5 ay grabe naman, kakagaling lang. Alak na agad. Yun pa, hindi nila alam yun na pwedeng masira ang kanilang atay. Yes. Diba? Kaka-antibiotic mo lang, Dadagdag pa yun mag-aalak kung ka. may hepatitis B ka, dadagdag Lalong pa magti-trigger, yun. oo. Masisira lalo yung atay mo. Kaya nga. Ito, Doc, may katanungan tayo mula kay ka-vibes nating Henry ng Montalban, Rizal. Doc, pwede po bang madelay ang paglabas ng symptoms ng hepatitis B hanggang pagkatapos ng pregnancy? Actually, yung hepatitis B, maraming instances wala siyang sintomas. So, hindi mo alam na meron ka Ikaw palang pala ay hepatitis carrier. B. Usually, kapag ka lumalabas na yung sintomas, yun ay Yun yung medyo malala na. Yung nagkakaroon na ng paninilaw, nanghihina, yung parang sa sa kwento kanina, natin. yung mga pagsusuka, yun ay yung parang medyo lumalala na yung sitwasyon ng atay nila. Kaya nagkakaroon na sila ng sintomas. Pero most of the time nga, wala silang simptomas na mararanasan. Doc, gusto kong magpa-check up para malaman kung positive or negative ako sa hepatitis B. Possible po ba yun? Yes. So kung lalo na sa mga buntis, part 'yun ng mga routine or yung palagi nating chine-check sa mga buntis, no. So yung hepatitis B, HIV, tsaka syphilis. So yun yung mga parang automatic kapag ka nagpa-check ka sa center. Yun yung mga yun yung mga kukunin nilang test sa iyo. Yung iba yung mga CBC, blood sugar mo kukunin nila, urinalysis, what else? So, yung ultrasound din ng iyong baby. Oo. So, yun. Kaya, importante rin yung tinatawag nating antenatal check-up. Yung antenatal check-up ay yung pagpapa-check up habang buntis ka. tayo. Tapos Yes. uma-attend ka mismo sa binigay na schedule sa'yo. Yes. Wala kang nami-missed. Mm. Diba? Paano kung hindi buntis? Pwede rin bang magpa-check up for hepatitis B? Ay, oo naman. Kung tingin mo, Para nagsususpect safe na ka. safe, Kung safe Kasi ka. nga, oo. walang symptoms, Dok eh. Diba? Hindi mo alam ano nangyayari sa loob ng katawan mo. Kung sa tingin mo, meron kang isang risky, unprotected na Taong hindi mo kilala. Oo, sex, ganyan. Even nga kilala mo, Dok, nakakatakot na eh. Kasi Diba? nga, yun, hindi mo na alam. Kung sino yung nakakasalamuhan niya, Oo, diba? Yes. Kaya dapat maging ano rin tayo. Ang maging importante dito, loyalty. True. Pero Faithful. mahirap na maghanap ng ganyan, Dok. Pero isa na lang yan. Ngayon. Yung nakapulang damit, kaharap mo. Oo. Diba? At Doc, may pahabol tayo mula kay Kavibes na Jane ng Taytay Rizal. Marami pong may sakit ng HIV at HEPA sa aming lugar. At ang pinanghahawakan ko po ay mas okay daw sa bata na ma-expose sa germs. Matatawag po bang germs ang HEPA at HIV? Ang gulo, no? Hindi ko rin naiintindihan Hindi. Marami daw may sakit sa kanilang HIV at HEPA. Matatawag daw bang germs yon? Okay. Kailangan natin yan, no? Kasi ang germs, lalo na sa culture natin, parang anything na nagkakos ng sakit, germs para sa atin. Oo. O kaya anything na madumi, germs, no? Pero yung germs, actually, pwede natin siyang i-classify pa. So, may So, mga maraming germs na, yes, mga sanga-sanga. So, meron niyang virus na germs, meron niyang virus na bacteria, meron niyang virus na fungi. So, marami, no? Importante yung ganong distinction or yung pagkakaiba kasi iba-iba yung gamot sa kanila. Hindi So, pare-parehas. Hindi pare-parehas. So, kung ang tinatanong niya ay hepatitis B at HIV, virus sila. So, ang gamot sa kanila ay antiviral.
So kung bacteria naman tulad nung syphilis na sinasabi natin kanina, yung gonorrhea Yeah. or tulo, Tulo. yung chlamydia, yun naman ay mga Bacteria. bacteria. Sila usually yung antibacteria or yung mas popular na term ay antibiotic. So, ibig sabihin, kung viral yung sakit mo, hindi e-epekto sa'yo kung bibigyan ka ng antibiotic. Marami rin kasing ganyan, parang may ubo, may sipon. Oo. Pero kasi ang ubo at sipon, commonly, virus lang naman yung nagkukos. Nanghihingi agad ng antibiotic. Nako, mapapagastos ka pa sa antibiotic, antiviral naman yung kailangan mo. O kaya, yung ubo sipon naman, nagre-resolve naman on its own. So, ganun lang. So, makinig tayo sa tayo rin ng doktor. Ngayon ko lang nalaman yan, at least nagkakaroon kami ng knowledge. Yes. Na hindi mo pwedeng i-take ang isang gamot kung hindi siya akma dun sa sakit na meron ka. Yes, dun sa nag-cause ng sakit mo. Oo. So, dapat talaga magpatingin para akma yung gamot na may bibigay sa'yo. Hindi yung Yes. nagdo-do-it-yourself tayo. Tama nga yung sinabi ni Doc. Inubo ka lang, nagkasipong ka, uminom ka ng sarili mong antibiotic. Oo. Meron pa yung, kaya di ba may mga tao na hindi nila tinatapos. Oo. So, yung natitira nila, in the future, iinumin nila kapag ka nagkaroon sila ng parang masamang pakiramdam nila. So, bawal din yon, hindi rin yun good habit para sa kalusugan natin. Ayan ka, Vibes, ang dami nating narinig na I'm sure naging eye-opener ninyo, na nagulat din kayo at natuto. Kaya Yes. importante yan na kung tayo may nararamdaman, huwag ka nang mahiya o matakot lumapit sa mga healthcare centers. Libreng-libre lang yan. Kahit ano pang sakit mo, libreng-libre lang yan. Ang importante, pinapa-check up natin at nakakainom tayo ng tamang gamot para dun sa Yes. nararamdaman natin. Eto, Doc, paano naman malalaman kung may infection na maaring makahawa sa sanggol bago siya ipanganak ng kanyang mommy? Paano malalaman kung may infection? Na may infection na yung buntis. Yung buntis. Oo, na Ayun. maaaring makahawa sa baby niya kapag nailabas niya na. Ayun, kaya importante nga yung antenatal check-up na sinasabi natin, no? Kasi doon natin madedetect through the routine tests na ginagawa during antenatal check-up kung meron ng sakit ang mother, pati ang baby. So, ang recommendation natin, actually, dapat 8 times tayong nagpapa-check up habang nagbubuntis. Oh, yes. So, isa sa unang trimester, 2 sa second trimester, tapos 5 beses sa huling trimester natin. Tapos pwede pa yung madagdagan, no? So, at least 8 at least 8 makompleto natin. Kasi sa mga check-up na to, dun nga itetest tayo for hepatitis, HIV, CBC, kung meron kang diabetes, dun din ma-check kung merong something si baby, no? So yun yung kailangan natin. Gusto ko rin i-emphasize, hindi lang antenatal check-up yung important, kailangan din natin ng postnatal. Ibig sabihin, after pinanganak. So, kailangan nating ipa-check si baby, pati ikaw, at least 4 times pagkatapos mong manganak. So, 24 hours after mo manganak, within 3 days, within 7 to 14 weeks, so 1 to 2 weeks after, and within 6 weeks, no? So, yun yung important. So, dapat merong antenatal na 8, at merong postnatal na 4. Yes. Kailangan natin yan, ka-vibes. At libreng-libre lang yan. Hindi mo na kailangan gumastos kung hindi sapat ang inyong pera ni mister. Pwedeng-pwede mong puntahan ang pinakamalapit na healthcare center sa inyo at libreng-libre lang yan. Eto, Doc, may pahabol tayo. Let's Mula go. kay ka-vibes na Sari Lerma. Doc, ask ko lang po kung may vaccine na po ba para sa hepatitis B? Yes, meron po. So actually, isa rin yun sa mga binibigay sa mga pregnant natin na ano. Kaya importante nga na nag-a-attend ka nung check-up mo kasi doon ibibigay sa iyo yung vaccine. Kung ano yung process, kumbaga may susundan na flow. Yes, na, ito na yung susunod, ito na yung vaccine na susunod sa'yo. Paano kung hindi buntis, Doc? Ito si Sari, hindi siya buntis eh. Yes, pwede pa rin naman Pero siyang bigyan. kailangan niya munang magpa-check up. Kailangan niya munang malaman yung status niya sa hepatitis bago siya turukan ng... Hindi naman. So, pwede naman ibigay yung hepatitis B vaccine kahit na hindi
buntis. Hindi naman kailangan din malaman kung ano yung status kung positive niya. ba siya sa hepatitis o ano. Yes. Ayan, ang dami nating natutunan tonight. Nakakatuwa naman. Maraming salamat sa iyo, Doc Bench. May gusto kang ipaalala sa mga ka-vibes natin na matitigas ang ulo. Oo. Hindi. Siguro i-reiterate ko yung check-up habang nagbubuntis. Kasi yun yung importante. Punto ngayong gabing ito, check up. Check up habang nagbubuntis. Kasi doon natin madedetect yung mga sakit ng nanay, pati yung sakit kung meron yung baby. So, at least 8 antenatal check-up. Tapos wag tayong magpakampante. After ma-deliver, dapat may 4 na check-up pa rin. At pagdating naman sa sex, masarap pa yan, masaya, pero kailangan protected po, 'di ba? Yes. Para iwas HIV, iwas STD, STI at hepatitis B. Yes. At kung ano-ano pa. Kaya dapat protection muna bago atensyon, ka-vibes, Wow, 'di ba? protection bago attention. Oo. Ang ganda yun. Yes. Ayan, maraming salamat sa iyo, Doc Bench. Ang Maraming salamat ang din. dami naming natutunan tonight. Kaya sa mga ka-vibes natin, wag kayong mag-alala dahil magkakarinigan at makakasama ulit natin si Doc Bench next week. Next Wednesday yan. At dito mo lang mapapakinggan yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.